Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang tanghali po. May Bible po tayo na New Testament po. Pero pasensya na po kayo sa mga Tagalog. Bagong Kasabutan Bisaya version po sa New Testament. Itong translation na ito ay pinaka malapit sa original po, no? Yung mga siyam ka mga Bisaya na mga exegetes. Yung mga exegetes, mga Bible scholars po yon. Ang title nito, San Pedro Calungsod Edition. Sa ating mga Bisaya, marami naman mga Bisaya sa buong mundo, ay para sa atin ito. We are so blessed that we have Father Carmelo Jola. Babasahin ko sa Bisaya na to panaw tumong sa mga vision nila, bakit sinusulat nila, tinatranslate niya direct from Greek, no, sa original na language sa New Testament. So ginagawa pa nila yung buong Bible from Old Testament to New Testament. Pero nagsimula sila nung seminarista pa ako, natapos nilang 4 na ebanghelyo. Pero ngayon, buong New Testament na ang natapos nila. So, ang ganda nito. Ano ba yung kanilang vision? Hangtod karon wala pa kayo'y paghubad sa tibok Biblia gikan sa Grigo o Hebro ngadto sa Binisaya nga sinugbuanon or Binisaya. So, wala pa kayong translation. Dahil yung mga translation natin, yung mga translator, ay dumadaan pa sa English. Pero itong mga exegetes na mga Visayas to Mindanao, nagkaisal sila na mag-translate ng ating sariling dialect. Ang ganda nito, no? Limited edition lang po ito. Patuloy tayo mga kapatid. Direct talaga ito sa Grigo at sa Hebreo. So, hindi tayo dumadaan sa English na translation. Direct talaga ito dahil yung mga nag-translate nito ay mga exegetes, mga Bible scholars. At acknowledge natin yung mga gumagawa nito sa ating... basahin muna natin. Sagad, ang laing Biblia nga hinubad ngadto sa in-English mo ay gihimong sumbanan sa atong mga Biblia nga sinugbuanon. So, ang sabi nila, usually, ang ating translation ay galing sa English. So, hindi talaga tayo pumupunta sa primary source. So, ito, galing talaga ito sa primary source. Kanhing hinubad nga Biblia. Ang bunga niini ana ay dakong kakulangan. Wala matagad ang mga original nga kahulugan. Ug ipasabot nga anaa sa gigikanang pinulungan. Okay. Bumalik na mga kapatid. Pasensya na po, nawala yung signal natin. So, patuloy lang tayo mga kapatid. So, nasayloan ang kahulugan nga unta, mahubit nga to sa atong pinulungan. So, yung mga words natin ay hindi exact na translation sa original na pinulungan, original na language mga kapatid. Tungod ini gitudlo o giawhag sa simbahan ang kinahanglan ng paghubad sa Biblia magikan sa Grigo ug Hebro. Divino afflante spirito
ug di verbum. Midugang pa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, there is a need for Catholic Bible translations where the proper explanatory footnotes responds to question 7.2 in the lineamenta of the 1998 Synod of Bishops of Asia. So, makita dito mga kaibigan na dapat ang ating mga vernacular, we're so blessed na sa ating vernacular na dialect may mga exegetes po tayo. Okay? Bunga niini, mao ang hagit ang San Pedro Calungsod Bible Translation Commission, SPCB-TC. Gihugpong ang kanhiay Arsobispo sa Sugbo, Ricardo J. Cardinal Vidal, ang San Pedro Calungsod Bible Translation Commission sa tuig 1998 pa po. So, matagal na. So, ngayon lang tayo nakabuo. 1998. Hindi basta-basta ito. So, matagal ang pag-translate nito. Maraming mga taon ang ginugugol sa ating mga butihing exegetes. Adunay duha ka bahin Bishops Ad Hoc Committee o ang mga sakop sa CPCB-TC. Bishops Ad Hoc Committee gipanguluhan kanhi ay ni Cardinal Vidal. So si Cardinal Vidal ang nanguna nito. Kauban niya kaniadto si Arsobispo Fernando Capalla sa Davao, si Arsobispo Jesus Dosado sa Osamis, ug si Arsobispo Jesus Tukip sa Cagayan de Oro. Ang kasamtangang Bishops Ad Hoc Committee mao si Arsobispo Jose Palma Didi sa Cebu, ug si Arsobispo Romulo Valles sa Davao, ug si Arsobispo Martin Humuad sa Osamis, ug si Arsobispo Jose Cabantan sa Cagayan de Oro. Adunay mga regional major seminary diha sa maong mga archdiocese. So hindi basta-basta ang mga nasa likod dito, no? So mayroong mga haligi natin, mga arsobispo pa. Ang mga sakop milakip sa pagkakaroon og napulo ka mga scholar sa Bible. So hindi siyam. Napulo ka scholar, Bible scholar, mga exegetes, hindi basta-basta. Pumupunta talaga sa Roma, doon nag-aral, at sa Jerusalem. Ang mga sakop milakip sa pagkakaroon ang napulo ka mga kini sila giisip nga mga batid sa kasulatan tungod kay milampo sila sa kurso sa usa sa mga labing inila nga tulunghaan sa Katoliko nga simbahan alang sa pagtuon sa Biblia nga gitawag Biblicum. So itong 10 na mga Bible scholars nakatapos talaga doon sa Roma talaga, Biblicum. Minako sila sa Visayas ug Mindanao ginamit ang pinulungang Simnugbuano isip ilang dilang na tawhan. Ang CBC-BTC giabagan sa project manager adunay katungdanan sa panalapi sa proyekto. Nay mga project manager, facilitators adunay katungdanan sa mga pagbinayluay ug gunahuna, no? Sa kasayuran na office assistants adunay katungdanan. So dunay mga committee, project manager, facilitators, office assistants, readers, language experts gikan sa mga laing dapit sa Visayas ug Mindanao. Ipaambit sila sa ilang kabatid sa atong pinulungan sa mga ludabi. Ang proyekto giingnan nga panaw tumong sa ato pa ang pamaagi og dili lamang gilaraw nga sangputanan. Ang gitagan og igong bili o pagtagad gisugdan ang maong panaw sa usa ka pagsusi survey mahitungod sa mga kanhing hinubad nga Biblia. Ang paghubad mismo gisugdan sa mga scholar sa Biblia, translators. Ang ilang gihubad gisuta sa ilang mga kaubang scholar, editors. Doon na po sila translators, doon na pa editors. Nigamit po sila mga readers pag double check kung right word ba ang translation nila, o batid sa pinulungan language experts, hindi lang mga exegetes ha, meron pa silang language experts, mga ludabi. Ang pagbinulo ay sa mga kasulti giagi sa email aron maka-appeal ang nagpuyo sa mga nalaing dapit. Nakip na niini ang pipila ka mga panagtigon workshops
diin gisgutan pag-ayo ang hinubad niya mga teksto. Namantala ang hinubad niya mga ebanghelyo ni adtong October 2012. So natapos nila yung gospel, the 4 gospels 2012. Meron pa nga ako nito eh. At seminarista pa ako nito. Samtang ang nahabiling sinulat sa bagong kasabutan namantala sa Marso 2022. So 2 years na pala ito. Ngayon lang ako nakatanggap, mga kapatid, dahil ni Father Carmelo Giola ang ating butihin na professor. So basahin ko lang yung buong kanilang panaw tumong gikauyunan sa mga sakop sa CPCBTC nga kining maong proyekto himuon ubos sa pangama ni San Pedro Calungsod, ang ating Bisaya na martir. Usa siya kalumad nga Bisaya katikista o kaubang misyonaryo sa Jesuita nga si Beato Diego Luis de San Vitores. Dito sa Guam niadtong ika-17 nga siglo gipatay siya tungod sa ilang pagpanalipod sa pagtuong Kristohanon. Niadtong April 2, 1672 gideklarar siya nga beato niadtong April 2, 2000. Ug isip santo niadtong October 21, 2012. Dako ang mahimong ikahatag sa CPCB TC alang sa kalambuan sa simbahan ug sa pag-alagad sa pulong sa Dios. Apan angay isipon nga kini dili lang usa ka proyekto sa CPCB TC kun dili ato usab kining buluhaton aron pagpamatuod sa atong pag-amping o pagsangyaw sa pulong sa Dios o pagpalambo sa atong Kristohanong pagtuo. Ilabi na ni aning pagsaulong nato sa 500 years of Christianity ug sa atong makiabayon nga paglakaw sa iniusang panaw, synodality. Ang bulaton sama sa paghubad sa mga ebanghelyo dili gayud mahimo kun dili pa sa tabang sa daghang mga tao ug kapunungan. So ubay-ubay dyan ni mga kaigsunan ang ni tampo niini. Gawas sa mga batid sa kasulatan, adunay mga tao nga biboluntaryo pag-apil sa mga buluhaton sa lalaing mga paagi. Napasalamaton kita ang anhing Ricardo J. Cardinal Vidal, DT, sa iyang pag-uyon o pagpaluyo gining maong buluhaton gikan sa sinugdan. Migahin siya og luna alang sa atong opisina sa St. Jerome Biblical Center, CGBC, sa likod kaniadto sa Seminaryo Mayor de San Carlos, Mabulos, Cebu City. So meron talaga silang office mga kapatid. Mapasalamaton usab kita sa iyang manununod nga si Arsobispo Jose Palma, DD, na mipadayon sa pag-abay sa maong proyekto. Lakip sa pagpasalamat sa Dilaab Foundation Incorporated sa pag-abiyo o mga voluntaryo o uban pang tabang. Napasalamaton usab kita sa Redemptorist Community sa Cebu ug sa Davao, St. Francis Xavier Regional Seminary sa Davao City, St. John Mary Vianney Theological Seminary sa Cagayan de Oro, Seminaryo Mayor de San Carlos sa Cebu City, Recolito School of Theology sa Quezon City, San Jose Seminary Quezon City ug sa Cebu Archbishop's Residence sa ilang paghatag kanato ug kapuy-an ng pagkaon sa mga panagtigom nga gihimo sa miaging mga tuig. Amo usab nga giila og gipasalamatan ang pagtugot sa pagdumala sa New American Bible Revised Edition Nambre sa atong pagkonsulta sa mga nota ni iniisip usa sa mga basihan sa mga nota ubos sa pahina, footnotes, tungod usab sa tabang sa Archdiocese of Cologne, Germany, Maryknoll Fathers, Philippine Region Society of Divine Word, na pati kini nga bag-ong kasabutan nga atong gikuptan karon. Labaw sa tanan, mapasalamaton kita sa makagahom nga Dios ubos sa pangaliya sa atong inahan nga si Maria ug San Pedro Calungsod nga mao'y naghatag og bunga sa atong kabudlay. So ni adinhi ang mga ad hoc bishops of ad hoc committee, Most Reverend Jose Palma DD, Most Reverend Romulo G. Valles DD, Most Reverend Martin Humua DD, Most Reverend Jose Cabantan DD, Archbishop of Cagayan de Oro, translators and editors,
ako professor po ito. Reverend Father Jose Adonis N. Aquino, SSL, Archdiocese of Cebu. Reverend Father Victor Carmelo O. Jola, SSL. No? Ating professor din. Reverend Father Santiago Ago Jr., Prelature of Isabela. Reverend Henry Iscasinas, Diocese of Digos. Si Sister Maria Alejandrino, no, OSB SSL, no, Benedictine Sisters of the Eucharistic King. Reverend Father Siren Javier, SSL din, Holy Redeemer Provincial Center, Redemptorist Cebu. Si Reverend Father Linder Barot, Recoletos School of Theology. Reverend Father Manuel Montesclaros, SSL din, Philippine Province of Society of Jesus, Society of Jesus. Reverend Father Alberto Sipe, Holy Redeemer Provincial Center, Redemptorist Cebu. Reverend Father Renato Ripoli, SSL, STD, Society of Jesus, Philippine Province of Society of Jesus. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 sila ng mga translators and editors, puro mga exegetes. Mga Cebuano language consultants, si Mrs. Joan Padua sa Merinol Institute of Language and Culture, Atty. Cesar Kilaton, Akademya Bisaya. So, mga proofreaders, nandito din. So, hindi ito basta-basta mga kapatid. Sa proofreaders, si Class, Aleph, and Beth, tunghaan sa pulong sa Dilim Foundation, Paris Renewal Experience, sa PREX, Lara Youth, Archdiocese of Cebu. Ang project manager, Sister Miriam Alejandro, Benedictine Sisters. Project coordinators, Father William Laros, M. STD. Sa Merinol Fathers and Brothers, si Father Victor Camilo Jura sa Archdiocese of Cebu. So, ito po sila. Sa office assistant, si Mrs. Luzel Maata, si Miss Teresa E. Tijero sa Cebu City. So, ito po yung nagsakripisyo mga kapatid upang mabuo itong at ipopost natin. So, gusto mag-avail nito, may hardbound at may softbound din. So, salamat Father Jolan na meron akong kopya nito isa. Ang ganda mga kapatid. Excited na po ako. Thank you po. Kanya, God bless po kayo. Ipopost natin kung saan ito ma-order ninyo. Direct. Parang direct nyo ma-contact ang Dila Foundation. So, Fighty Maria, tatak sa FD with a humble heart. May pupunta pa kami sa office mga kapatid. Daming tao, 315 po ang mga tao ngayon na sumasulubong sa atin from bago lang tayong dumating sa Dipolog at nagmisa tayo sa pinaka bulubunduking na nasakop dito sa ating parokya sa Valencia po. At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Umaabot na almost 1,000 po yung pinadala ninyo. At salamat din sa Barangay Danao na bumibisita tayo kagabi. Ang daming mga tao. Salamat din sa mga nagpadala through GCash at sa ating bank account. At libo-libo ka mga tao ang binubusog ninyo at libo-libo din ka mga tao ang na-educate natin through Catholicism doon sa mga barangay. At pupunta tayo pa hanggang reshuffling. Malibot pa natin yung buong parokya. At salamat sa inyong walang humpay na pagsuporta. Ang Diyos na po ang bahala na magsukli ng inyong kabutihan. Fighty Maria. At may talk po ako mamaya. So, halos araw-araw may talk tayo. May spiritual Lenten recollection tayo sa mga Catholic Faith Defender sa St. Ignatius Parish, Dampas District, Tagbilaran City. Sa Tagbilaran, kita-kita po tayo sa mga taga-Tagbilaran. Mamaya po, alas 7 po at hanggang alas 10 po ang ating evangelization at catechism sponsored by Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender, may misa po tayo. Tapos sa recollection, and after recollection, may blessing of sacramentals po. Fighty Maria, tatak si FD with a humble heart po. Kita-kita po tayo, Tagbilaran City, mamayang gabi po. God bless.